Tumaas yung inflation mga kababayan. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Pag ganyan na niya, Mr. Maravillas, may issue na naman yung mga nausog para siraan yung ating Pangulo. BBM! BBM! Yung mga taga-nausog mga kababayan, may inflation, walang inflation, may magandang gawin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, laging maninira po. Kasi yun ang natura po nila. Pero don't worry po mga kababayan, 16% na lang po ang naniniwala sa kanila. 36% sa ating Pangulong Bongbong. Yan po yan po ang result ng latest survey sa UCTA. Yan 36% supporting Marcos, 16% na lang po kay Inday at sa pamilya Duterte. Yan ang latest po. June 29 to July survey na ginawa po ng Okta Research. Maingay lang po sila. Alaman maniwala po sa kanilang mga pinagsasabi. At yung inflation po, naintindihan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi global po ang inflation at tinatamaan tayo ng kung ano-ano mga krisis. Ang global crisis po natin, may mga kaguluhan, tuloy-tuloy yung gira sa Middle East nga po, sa Israel lalo na. There is now a threat of a regional war, mga kababayan, that could affect the prices ng petroleum sa buong mundo. Ayan po yung balita ngayon. US and allies prepare to defend Israel as Netanyahu says it's already a multi-front war with Iran. So there is a threat mga kababayan na mag-escalate to a regional war sa Middle East mga kababayan. Lalo pang magpapalala sa krisis sa buong mundo. Could affect the prices ng mga petroleum products na apekto din po sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya may inflation po tayo. Naintindihan niya ng ating mga kababayang Filipino. But ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung kwento dito sa GMA. Yan ang sabi dito. Pwedeng pagpista na naman po ng mga nausog. Inflation rate accelerated to 4.4% in July, sabi ng Philippine Statistics Authority. Siguradong gagamitin na naman po itong panira ng mga anti-Marcos. Di ba? Sasabihin nila, kailangan nga niya na tanggalin sa Palasyo Malacanang si President Bongbong Marcos kasi hindi makapagdesisyon ng tama kasi bangag. Yun ang linya ng kanilang propaganda. Hindi malusolusyonan na niya yung mga problema ng ating bansa kasi adik. You see, wala mang maniwala sa kanila. 16% lang ang sumusuporta sa kanila. At si Inday, palubog ng palubog mga kababayan based sa result ng survey. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Sabi ko nga, malamang pagdating ng 2028, negative na yung ratings ni Inday. So, nag-increase po yung inflation in July after a slowdown in June. Amid faster rise in utilities, food, transportation costs during the period, sabi po ng Philippine Statistics Authority. So sabi po ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, yung inflation niya which measures the rate of increase in the prices of goods and services accelerated to 4.4% last month, faster than the previous month's 3.7% rate. Pero it is within the Bangko Sentral ng Pilipinas forecast range na 4% to 4.8%. So sabi niya, yung pangunahing dahilan niya ng mataas na antas ng inflation nitong July 2024 kaysa noong Hunyo 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, other fuels sa antas na 2.3% mula sa 0.1% in June, sabi po ni Mapa. Pangalawang dahilan, yung pagtaas ng presyo, mabilis na pagtaas ng presyo ng food in non-alcoholic beverages. Pero ang maganda naman po, yung rice inflation po, na bumaba siya to 20.9%
mula sa 22.5% in June. So sabi naman po ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang ating pamahalaan is implementing crucial interventions to support the most vulnerable sectors and ensure food security amid the ongoing La Nina phenomenon at saka yung higher inflation recorded in July 2024. So yun ang binibigyan natin ng emphasis. Yung gobyerno po hindi po natutulog, ginagawan po ng paraan na yung impact ng inflation sa ating mga mahihirap, sa mayayaman po, walang problema yung inflation. Sa mahirap man lang po ang tama. Kasi yung mahirap, walang pambili. Di ba? Yung mayayaman, wala man yan, nakapagasto sila ng kahit magkano. Walang problema sila sa pambili ng pagkain at mga pangangailangan nila. Kaya nilang magwaldas. Diba? Kumakain nga sila sa mga mamahaling restaurant. Yan concern ng ating gobyerno, siyempre, yung mga mahirap. So may mga ginagawa pong interventions. Ito yung dapat bigyan natin ng atensyon, mga kababayan, para hindi makaporma yung mga mapanira sa gobyerno. Ito yung burubantay nila. Kaya yung mga Marcos loyalist na 36%, huwag nating ayaan, mga kababayan ko, na mangibabaw yung pag-iingay at paninira ng mga DDS. 16% lang sila. Kaya yung pakiusap ko sa inyo, itong mga vlogs ng mga vloggers supporting the administration, Marcos administration, lagi po ninyong isusupport. I-viral po ninyo. Ang gagawin lang po naman ninyo, mga kababayan, na tulong sa amin, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa mga group chats ninyo, para hindi makaporma yung mga DDS. Very active po yung mga DDS kasi suportado ng China. May creeping invasion ng China rito sa atin. Mamaya ibigay ko sa inyo, pero unahin ko muna ito. Walang tigil sila, mga kababayan, kaya gusto nilang iupo si Inday. Kaya importante magtulong-tulong po tayo, mga Marcos supporters. Marami tayo, 36%. Supporting Marcos, 16% lang, ini mga lati, yung mga DDS. Pagkatapos, patatalo tayo sa mga kwento nilang paninira. Huwag kayo na, huwag ninyong ayaan, mangibabaw yung pag-iingay po nila, mga kababayan. Tama? O ito yung intervention po, inflation relief and agricultural support initiatives ng Bagong Pilipinas. Galing po ito sa Presidential Communications Office. Ibigay ko sa inyo yung intervention para hindi isipin ng mga mamamayan walang ginagawa yung ating gobyerno. Lagi po advance mag-isip yung ating Pangulo. Alam na niya. Matik siya po. Meat inflation increase driven by faster inflation in pork, 5.9% from 3.9%, which further accelerated due to slower import arrivals and an uptick in active African swine fever. So may mga bagay na hindi natin kontrolado. Consequently, the Department of Agriculture and Food and Drug Administration announced the rollout of the ASF vaccine in the third quarter of 2024 on July 31, 2024. So may mga intervention po na ginagawa. Kasi yung sakit talagang nangyayari yan sa tao, pati sa mga hayop. So kailangan may intervention. Yung Department of Agriculture, mga kababayan, nag-allocate agad ng 350 million for vaccines, syringes, and other rollout requirements, expecting a decline in ESF cases in lower pork prices by June 2025. Ganon kabilis po, mga kababayan. Ngayon, noong August 1, 2024, the Department of Agriculture launched the Rice for All program, selling rice at 45 pesos per kilo at selected Kadiwa centers following the 29 pesos rice program. Bakit niya, Mr. Maravillas, 45? Doon sa mga kayang bumili, di 45, pero may available pong 29 para sa mga mahihirap. Yan ang purpose ng ating gobyerno. Kasi yung may pambili po, kahit 80, kayang bili natin yan. Tama? Yung mga mayayaman po, bumibili ng mga bigas na, anong tawag doon? Brown rice, ang mamahal, 90, 80 pesos per kilo. Healthy rice, kasi may pambili sila. Ano ang problema sa may pambili?
Sa walang pambili, iyon ang ina-address ng ating gobyerno. Ito po, to aid farmers and fisherfolk affected by Typhoon Karina, the Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will provide seeds, biocontrol measures, fingerlings, fishing gear, and utilize the Quick Response Fund, QRF, and funds from the Philippine Crop Insurance Corporation. Ganun po, mga kababayan, ang bagong Pilipinas. Mabilis gumalaw para solusyonan yung mga problema. Hindi yung ikomplika yung problema. Yung mga nausog, laging bukang bibig po, problema. Pag walang problema, gagawa sila ng problema. Sila yung gumagawa ng problema. Ito, as of July 15, 2024, the Energy Regulatory Commission reported 293,259 registered QMEs benefiting from the Lifeline Rate Subsidy Program, with 241,094 from Pantawid Pamilyang Pilipino Program households. To assist farmers amid increasing fuel prices, yung ating Department of Agriculture will provide 510 million pesos in fuel subsidies to crop, livestock, and poultry farmers, with an estimated 160,000 farmers receiving over 3,000 in fuel assistance from August to September 2024, depending on Dubai crude oil prices. Kita ninyong ginagawa ng gobyerno? Si Inday po, ang inubos in 2 years, mga kababayan, sa security lang niya. Sabi ni Larry Gadon, 500 million pesos. Pwede na sana itong itulong. Mga kababayan, isama rito sa idagdag dito sa tulong sa ating mga mamamayang Pilipino na affected nitong krisis. Kaya lang, nagreklamo pa po si Inday. Kulang daw, harassment daw sa kanya, yung pagbawas ng security. Kaya nag-react na po yung armed forces. Sabi ng armed forces, may 400 armed forces personnel ang yung naka-assign kay BP Inday. Kala ko nga po, 358 na lang. Matapos bawasan ng 75 PNP personnel. 400 pa pala, oh. Yan sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, around 400 plus remain. Sobra pa lang 400 nga eh. 400 plus remain in terms of Armed Forces personnel. Ang security anyan Inday, she explained that the increase in the number of Duterte security detail members was due to the fact that the Vice Presidential Security Group and the Protection Group is now under the Presidential Security Command. This was in compliance with an assignment of unit order issued by the Armed Forces on July 9, designating the BPSPG Armed Forces as the subordinate unit ng PEC. Baseless po ang pagtantrums ni Inday. Nasubrahan, mga kababayan, sa pagka-spoil. Kita ninyo? Ngayon, basag na basag yung mga propaganda ng mga nausog. Imagine, sabi ni Larry Gadon, 500 million, half billion plus. Inubos, mga kababayan ni Inday, sa security lang niya. Logi yung ating mga mamamayang Filipino po. Naidagdag na sana na tulong para sa ating mga mamamayang hirap. Tulad nito po, 510 million inallocate po para tulungan yung ating mga farmers. Dahil sa para magamit nila sa fuel subsidies to crop, livestock, and poultry farmers. So yun po, may ginagawa yung ating gobyernong intervention sa gitna ng inflation po. Kaya walang rason na magreklamo. Ang nagrereklamo man po, hindi man yung mga mahirap. Ang nagrereklamo po, yung nausog. Ginagamit nila itong mga isyong ito para siraan yung ating Pangulo. Pinalalabas nilang inutil yung ating Pangulo kasi bangag. Bangag. Ang demand nila po, magpa-hair follicle. Yan na niya. Hair follicle niya yung ipa-examine sa drug test. Ganon palagi yung linya ng propaganda po nila. Butong. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Dumami na po yung mga foreigners. So, mga taga-Denmark po sila. Di ba? Yan, mga kababayan, yung aming mga pogi na mga, tawag dito, mga clients, umaarte-arte sila. Oh. Ito naman po, mga British tourist sila. Ito, Indian National. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan lang po mga kababayan, yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.